Alright. Amen. Woo! Kasi naka-worship sa Ginoo, giwa nawa ang tugnaw. Okay. Okay, ina yung katapat. Merry Christmas. Ayan, September na. Merry Christmas, kadalira, no? Matatapos na naman ng taon. Bitaw, kadalira sa panahon. Ayan, so good afternoon, everyone. Thank you for coming. No, bisa naglain ang panahon. Actually, niundang na. Nihinay na siya. Nahadlok ay nag-worship. No, ang ngayon siya na pan-testing talaga ang ulan sa mga anak sa Ginoo. No, sa mga Kristohanon. Ayan, kung wala kay katapad, na imuhang naa sa imong row, no, kampaya siya ay na isog jud kakaron, okay? All right. So welcome again, no? Welcome everyone. And then natay mga bisita, no? Si Ate Dessa na po diri. So welcome our sister in Christ, youth ni Pastor Abby. Ayan, welcome. Okay, and then ingna mo imong katapad, welcome gihapon ka, no? Forever na ka diri, forever na kang welcome. All right, sige. Taas ang kamot sa mga nakasugod sa sa atong topic. I mean, kanang wala kay absent kay manghatag ko kuan. Pamasko. Uy, naa, sige. Claim nato sa langit. Without joke lang. We've been talking about this year's about Sermon of the Mount, no? Long series ni siya. Sinabi ko ba sa inyo na 16 weeks ni siya na atong hisgutan? Diba? Did I? Okay, pero dili din ni 16 weeks. I count it again. Manubra pa jud ni siya. Okay? This topic. So, pero hopefully, no, wa man siguro ta nagdali. Kasi siya damo na mong nakatunan sa kanina topic nato. This Sermon of the Mount. No, this about kingdom thinking and kingdom living. No, wala pa ba? Alright. Sige. So, while gina-prepare dito, ibalik lang, mag-review lang sa tanyo kadali no, about sa atong topic because it's been 9 weeks. Pang 9 weeks na niya nato, tama? Kaysa sa inyo magaling sa math, magaling kayo magbilang. Pang siyam na ni nato, tama? Mga sweeto. Pang siyam na ni nato na topic. Pang siyam na ni nato na simana. Help me. Tabangin ko ninyo. Okay? I think kay nakatunga na ta sa atong topic. But this series man God, hisgutan na to ang Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7. How among you here inyong gibasa inyong Biblia? Kisa sa inyo nag-advance reading mo no sa chapter 5 sa Matthew and chapter 6. So karon na nata sa chapter 6 sa Matthew. Okay, so hapit na tama human, hantod chapter 7 na siya. So if naay mo bakasyon sa inyo ha, inig October, mao gihapon ang topic nato. Okay, so siguro some of you no nilakaw and then murag pagikan nako Sermon of the Mount maghapon to. Pagbalik mao gihapon. So taas man guni siya and this Sermon of the Mount na ginahisgutan nato talks about the kingdom thinking and the kingdom living. It means Jesus is introducing His kingdom. And then kung unsa may naa sa kingdom. Okay? And then, He is redefining ang mga naa sa... Kaya pala hindi gumagana ang akong clicker. Kaya naa pa diri. Alright. So, He is redefining the kingdom of God and katong mga law, mga balaod kaniadto na gihatag sa Old Testament, during His time, during the time of Jesus, iyang gi-redefine. When we say redefine, parang ganito siya. Kaniadto, ang ibig sabihin sa ATM, for mga nauna jod, no? When we say ATM, unsa man na siya? Automated teller machine. Pero para sa mga millennials and mga Gen Z at mga Generation Alpha, when we say ATM, ano ibig sabihin? At the moment. Yan. ATM, church, ay ATM. Yon. At the moment. So, na-redefine na siya. Bakit? Kasi we are in this world na parang lahat nagbabago. No? Pero si Jesus, when He came, no, He redefined the kingdom. Unsa yung buot pa sabot sa kingdom. Okay? And then, we talk about kini. Ibig sabihin kasi sa redefine, to define again or differently. Okay? So,
Hisgutan nato katong sa chapter 5 katong blessedness, the characteristic in the character in the kingdom of God. So pinag-usapan natin yung life in the kingdom. Yung blessed are the poor in spirit, no? Kano ba mga bulahan-bulahan? Sa tanaway mo katapad, bulahan ba na siya? Happy. Okay, bulahan ba na bulahan na nakaabot na dire. Alright. Okay, so life in the kingdom, and then for 6 weeks, gihisgutan nato ang relationship to others. Dira mo sod katong anger, lust in adultery, katong pangabit, taking oath, no, paghigugma sa kaaway, mga katong mga vows. So naghisgot to siya about relationship to others. Paano ta makirelate sa uban? Okay, last topic na to, we talk about higugmaay mong kaaway. Kinsa sa inyo, higugma na ninyo yung kaaway? No? Di ba? Wala, kasi waman tayo kaaway. Siguro? Okay, so si Jesus nagtudlo sa tuwa na higugmaon ang kaaway. Kinsa siya mo to nalisod, higugmaon ang kaaway. Tama? But last week, gisgotan na to na before ta nakaila sa Ginoo, kaaway ta sa Dios. Okay, so kontra ta sa Dios, but because of His love, because of His grace, no, gi-reconcile ta niya. So kaya nahiuli ang ato ang relationship sa Father. Okay, so karon hisgutan na po din nato ang relationship to God. Let's talk about the spiritual discipline. Ayan. So ito yung pag-uusapan natin for 3 weeks. Let's talk about the spiritual discipline. Okay? So ito yung mga spiritual practices natin na ginagawa. Okay? So bear with me. Dali raman tayo karon. Actually 4 verses na. 4 verses na ito ang hisgutan. Okay? So are you familiar with this? Nat Geo channel or National Geographical channel. Na sila gihimo actually 8 years ago napanood ko na I saw a pastor preaching and he used this kanang he used this video. So sabi ko, magamit ko rin. Okay, so nagtuturo din naman siya ng Bible, so why not gamitin natin. So kining brain games, gibasa po ginakog utro na siya. Thank you, you can't be fooled. So just read it again. So naisahan na tayo. So sa ilahang parang may isa sila ka episode dito na ang title is Social Conformity. Kanang papano bitaw ang tao dali ra kayo musunod. So this girl, you can watch this on YouTube. You can search a social conformity. Okay, later magya po internet dire. So kani siya na girl, dito siya sa eye clinic kasi magpapa-check up siya sa kanyang eye. Of course, eye clinic eh. So lahisan kong heart. So naa siya dito and then naa po siya yung mga kauban na dito. And I don't know, for some reason, kasi parang experiment siya na ginagawa. So, naa dito'y gabaz. Bitaw ka na parang bitaw gatutot. Tut! So, every time na nato mutingo, gatong mo yun, tut! Naay ang mga tao dito, nakauban niya is mutindog. And then siya, siguro sa pantulo na siya na kanang bus ni tindog. Kasi natinga siya kay kada mututot siya, mutindog sila. And sila parang, and then siya, kanang girl, parang natinga, naunsa man na sila. And then, pagkatulo jud, parang feeling niya kay murag siya ra may nalahi, ang gihimo ni tindog pud siya. And then ang mga tao man gud dito, every time na mututot, parang kaybaw sila sa ilang ginahimo. And then kini na girl, hinisundog na pud siya. Okay? Nisunod na pud siya, bisag wa siya kaybaw kung ngano nagtindog sila. And then amazingly, kasi niabot sa point na siya na lang ang nahabilin. Ang iyang mga kauban na nagpa-check up, tuan na, sa sakop, nahuman na. And then, amazingly, kasi kahit mubas siya, kahit siya na lang usakat, mutingog ganit, mutindog hapon siya. And then, guess what? Guess what? Naay nangabot na bag-o, tungod kay nakita siya nga mitindog every time na mututot, nisundog pud sa iya, ha? Hantod sa nagdamo na every time na mututot, mutindog sila. Actually, gipangutan na siya atong usa na bagong abot. And then ngayon siya, nga mutindog man ka? And siya, feeling ko lang, kinahanglan. Kay sila gaina nagtinindugay man. So, nagkasundog-sundog lang. And we can relate to that in our spiritual discipline, in our spiritual practices.
that sometimes ang ato ang pagbuhat sa mga butang is just parang sundog-sundog na lang. Without even knowing, bakit ba ginagawa yan? Ang girl, hindi niya talaga alam bakit niya ginagawa. Pero gasundog siya. So, gasunod siya. Okay? So, pwede ka niyo i-try. Siguro, mga pulo mo sa kalsada, magsige mo hangad-hangad. Mga nana, naadyo'y manunod. Hindi mo kalilag, hala, bisag wajod. Di ba, why? Why is that? Kasi there's tendency sa ato ang na parang, yung gani siya na, feeling niya, pag di siya musunod, dili siya in. Nasabta na to? Have you experienced na parang, kasi ikaw lang ang nalain, ikaw lang ang wala gahimo niya na, feeling ni mo, I'm out of place. Na? Why I'm sharing that? Kasi nga, sometimes sa atong spiritual discipline, sa atong mga practices, we are conforming or gasundog ta without even knowing, bakit ko ba ginagawa yan? Okay? So, ingon diri, there's a Jewish perspective about the kingdom of God. Ito yung mga pananaw nila. Mga pananaw ng mga Hudyo before, patungkol sa kingdom of God. Para sa kanila, pag sinabing kingdom of God, political dominion. Ano ibig sabihin? Gusto nila na mailisa na ang naghari-hari sa ilaha, which is the Rome that time. Ang Roman Empire. Gusto nila na pabagsakin, ang gusto nila na mailisan ang hari. Ang gusto nila na maghari is si Jesus. Kabantay mo every time na, ang kukulit kasi ng mga Hudyo, and even of the disciple of Jesus, magsige pangutan na, Lord, kano sa man na nato lusubon ang Roman Empire? Kano sa man na mubagsak? So yun yung thinking nila about political dominion. And then ano pa? Obedience to the law. There's the thinking na ang kingdom of God is about the law. It's all about obedience, pagsunod sa balaod. No? And sometimes, na-adapt po nato na perspective kining about obedience to the law that, ingon ganit dire, we think that the way we obey the law measures the quality of our relationship with God. But there's a problem on that. There's this two extreme na ato ang hisgutan karon. Kung ang ato ang basihan sa atong relationship sa kay Lord is our activity or atong mga ginahimo, there's the problem on that. The number one problem is kung kita ginatry nato halimbawa sa pag-pray, ginatry jud nato na mag-pray, magbasa sa Bible, we attend church, but the moment na dili na nato na masunod, we feel condemned. We feel, kalain na ako, ay Christian pa naman ko, wa ko kasimba, wa ko kaampa, wa ko kabasa og Bible. Sometimes ginakondemn nato ato ang kaugalingon, and sometimes there is this lie sa atong mind na pag makabati ta sa uban na, sila gabasa og Bible, sila nagpray, nagsimba sila. Sometimes na-lie sa atong mind na, hipokrita. Ako gani, naglisod gani kog basa og Bible. Naglisod gani kog pray. Kitungod sa kadamo na akong trabaho, busy, hello. Sometimes naing ana na tanaw nato sa uban kitungod nahimo nila, parang mga garabon, tanaw nato sila ha. So that's the number one, tawag na extreme. On the other hand naman, di ba, condemn. Sa pikas, pag imuha nang nakumplito, talagang you read the Bible from cover to cover, literal. Ang alam mo lang yung cover sa harap, saka cover sa likod. Cover to cover talaga na binasa. And then you pray, you attend church. There's tendency na naman na maging prideful ta. Na, di ba? Ako na gidni. Ikaw na kay absent ako. Wow, So, naing ana kung ang ato ang lantaw is ingon diri na obedience equals relationship with God. That the more activities, the more na natay ginahimo, the more we pray, the more we read the Bible, we attend churches, we think that okay ni Lord. Kaya today, let's redefine that unsa may ingon ni Jesus when it comes to our spiritual discipline. When it comes to
mga spiritual practices nato. Okay? So, Matthew chapter 6 verses 1 to 4. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo, 1 to 4 na ato ang isgutan. Okay? So, if you have your Bible, pwede po ninyo na inyong tan-awon. Okay? So ingon diri, there's this three religious duties for Jews. Okay? So, unsa na siya? That's the number one is giving, praying, and fasting. Yan yung tatlong ginagawa nila. Para maging, parang feeling nila okay sila sa kay Lord. Like, they give to the poor, they prayer, and fasting. How many of you fast? Ayan. Sisi nyo, katry na, nag-fasting mo. Kapila sa usa ka semana. Ha? sa isa ka buwan, at least once a month. Na ba? Pastor, baka dumdum ko. Once a year. Pastor, pag naay launching sa fasting sa church, mo intra ko ni ana, pero pag wa gani, lami man ikaon good. Okay, so morning tulo ka spiritual discipline. So unahon nato ni karon kining giving. Okay? Giving. So isgutan nato na spiritual discipline karon when it comes in giving. So next week tuturuan tayo how to pray, and then ang next week naman is fasting. Okay, exciting no? Exciting pag fasting. Okay? Exciting yan. Okay. So, let's talk about this giving. Ano bang sabi ni Lord when it comes to giving? So, tatlong question lang ang sasagutin natin ngayon. Number one question is how not to give. Sa Bisaya, paano man ta dili maghatag? Tama ba? Am I right? Am I correct? Okay. How not to give and how to give. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon, bigayan. Kasi magpapasko na. So, mas maayon na ma-prepare ta. Pag-abot sa Christmas. Bitaw, I'm just kidding. Pero ito, how not to give. Pag-usapan natin to. Sabi sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Okay, sa verse 1, ingon dira, pagmatngon kamo nga ang inyong maayong binuhatan dili niyo himuon atubangan sa mga tawo aron lamang makita nila kini. Kaysa ingon ni ana, wala kamoy ganti gikan sa langit, gikan sa inyong amahan nga anaa sa langit. Note that word na ingon dira pagmatngon. In other translation, pagbantay, pagmata, hindi ko magets. Magmata siguro natulog. Sa English kasi beware. Be careful. Okay, 'di ba? Okay, kasi sa inyo ang inyong mga anak hang ginaingnan ni ana. Paghinay ha, pagbantay, amping. No? Ginay naman ninyo. O kamo mismo, giingnan mo na. Mulakaw mo, o pagbantay ha. Pag ang anak biya na parang warning siya, ibig sabihin, there's a danger ahead. Kaya siya may warning. Tama ba? Tatahimik nyo. Gisingin mo katabi mo. Mura piyong-piyong, naganana na. Ang pungay ng mata eh. Okay, so pagmatngon kamo, ingon dira, pagbantay. Sa unsa man? Ingon dira, kamo sa inyong mga maayong binuhatan. Ang kanang maayong binuhatan nagingon dira is sa English is righteousness. Okay, unsa daw? Nganong magbantay man? Parang sinasabi kung magsimba ka, pagbantay ha. So you come to church and then sila kagbantay. Tanawa ang praise and worship oh. Yan ba ibig sabihin nun? Na pag magbasa ka sa Bible, pagbantay. Okay, have you heard that na kanang giingnan ka na pagmatngon, pagbantay? Okay. There is misinterpretation to that verse no nagiingon na pagmatngon kamo nga ang inyong maayong binuhatan ginahimo lang ninyo kung naay makakita. Siguro ang uban maghunahuna na pag gusto nako nga maghimo kag maayong buhat nga walay makapansin para gantihan ka sa Dios. Kasi sa inyo, pagbasa niyo ni Ana, parang, hala, so dapat walay makapansin sa ko pag na ako himuon na maayo. So, mga ko sa church, magmaskara lang ko. And then, siguro, ito yung mga praise and worship, guys, kita dyan sila diri. So, kay tungod, dapat di ko mapansin. So, ang buhaton, mag-mascot me diri, while mag-worship. So, ibig sabihin nun na, para walay makapansin sa imo ha. Kasi, giingon dito na ang imong maing binuhatan.
So that's the misinterpretation to that verse. Now, dara, kung mauna siya, parang gina-oppose ni Jesus kung unsa iyang giingon sa katong Matthew chapter 5 verse 16. No, it's not Matthew chapter 4 ha. Ingon dira si Jesus, busa sa paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao. This is katong calling nato as mga Christian to become the light and salt. Okay? Kaya nga, pinanindigan talaga ng ibang Kristiyano that they are salt today. Mga asin. Kasi umulan, baka matunaw. Okay? Hindi, magilaw lang talaga. Okay, sabi ni Jesus, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila. Pero gingon dito na verse na kung pagbuhat kag mga maayong binuhatan, pagbantay na basig imo ra ng ginahimo para makita sa uban. So ato aning tarungon karon. So aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. Okay, so isa-isay natin to. Ingon ra pagmatngon kamo nga inyong mga maayong binuhatan, the righteous deeds, no? Again, sa time sa mga Hudyo, in their time, no, ang katugan ng righteousness nila is nakabase sa ilahang giving, fasting, and prayer. Okay, so sabi ni Jesus, pagbangon kamo nga inyong maayong binuhatan, dili ninyo himuon at tubangan sa mga tao. Then gingon dito sa verse 16 na buhata, ipakita ninyo ang inyong kahayag, ipadanag, aron makita sa uban. So parang, nasa man na, opposite ba yan? Hindi yan opposite, okay? Ingon dara, kining word na aron lamang makita nila. So that word na nganong gahimog mga maayong binuhatan, it's just because gusto nila na makita sa uban. Sa English na is to be seen by them. Kini manggong word na aron lamang makita nila sa English or sa Greek ni na I think I put that yes. Okay, kanang aron lamang makita kini sa original na language, na ang ibig sabihin niya is to gaze at a spectacle like watching a movie. So it means, kanang aron lamang makita nila kini, parang gadraw silang attention sa gikan sa mga tao, it is as if na sila ang bida. So bida-bida. So para makita nila makita sa ubang tao. It's like they're watching us mga nasa sinihan, and then talagang sila ang makita. Okay? Ingon dira, kaysa ingon ni ana, wala kamoy ganti gikan sa inyong amahan nga anaa sa langit. So walay ganti, pero later on makita nato na maghihapon sila'y ganti noon. Na sila'y reward. Okay? So ato nang tan-awon, unsay reward nila. Okay. So ang pasabot ni ana, dili na kung may nakahibaw ba or wala, pero unsa man ang atong motibo. Putli ba kini atubangan sa mga tao? So it's not about, ay, dapat dili ko makita. And then pag nay nakapansin sa imong maing binuhatan, basig mo ingong kahalaw, ako'y reward ni ani. Kaya every time na nakay maing, halimbawa, kung nakay maghatag ka o sana dira, di na lang gini mo okay, this is not ingon na di wala na i-public ka ng giving or kanang dili na ka ma-recognize, no? Dapat dili ka na ma-recognize kay kung ma-recognize ka, wala na kay reward sa langit. Dili na ang buot pasabot ni ana. Pero ang buot pasabot ni ana is kung muhatag ka or kung naa kay mayong o naa kay himuon na maayong butang, unsa man imong motibo? Pure ba na siya? It's not about anonymity, but what is your motive? Dili na ingon na naabay makita ka ba or dili. No, it's not about that, okay? So, it's all about the motive when you give. Okay. Jesus is redefining the pursuit of their hearts. Kailahang mga kasing-kasing manggod. Layo ra. Katugan ng ginahisgutan nato that they are good in external conformity sa panglabas, but Jesus is looking at the heart. Sa atong internal condition. So, kamusta man? Every time na naatay himuon na maayong buhat, where is your approval comes from? Asa man, kinsa man ato ang ginapahiuyunan
Every time we do things, every time na naatay himuon, kinsa man ang ato ang ginakuhaan og approval. Is it from God or from sa mga tao lang? Kanang gusto nato na sila ang mag-appreciate sa atoa, sila ang magkanang kuan. Sa iyon diri, pag matngon kamo nga ang inyong maayong binuhatan dili niyo himuon atubangan sa mga tawo, aron lamang makita nila kini. Kanang word aron lamang, mo wagay laing rason. Parang, guys, look at me. I'm giving. Kaysa ingon ni ana, wala kamoy ganti, gikan sa inyong amahan nga, anaa sa langit. And then, kini na verse 2, example na naghatag na yung example si Jesus, paano ta dapat dili maghatag? Okay? Ingon dira, busa sa dihang maghatag ikaw og limos, okay? Sa kanaman ng sa mga tao, sa mga pobre, ikaw og limos, ayaw pagpatingog og trumpeta. Is it literal? Na sa ilahang panahon na every time muhatag sila na okay, may naghatag. May ibig sabihin na it's not literal na naasa lang yung mga trompeta na sige, maghatag ko diri, bantay ha, pag mahatag, mahug ko na gani ni sa hulganan, dapat mo tingog na mo. Okay, dili na ing ana. But ang buot pasabot na dili magpatingog og trompeta is ayaw pag-draw og attention para sa imuha lang. Na every time na maghatag, parang huwaton jud mo ba na nadyo magtanaw na before ka muhatag. Labi na karon hapit na Pasko. Di ba? Nana po na siguro sa Facebook or sa nadra or inyohang mga ninong, mga ninang, mga tito at tita. No, nana po ipakita si muha, kibawa ka inaanak, kining sapatos, mahal biyan eh. Gikan abroad. Tapos ikaw bitaw na murag magdawat, unsa man hatag nimo o endorse lang. Kana bitong kanang muhatag na lang kanang damo pag pasakalye. No? Ingon dira ayaw pagpatingin og trompeta sa imong atubangan sama sa gihimo sa mga tigpakaron ingnon diha sa mga sinagoga ug diha sa kadalanan aron sila daygon sa mga tawo. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti. So unsa gana na ganti no? Gaya na ingon ni Jesus, walagin mo'y ganti. Pero para sa mga naghimo og ingana na kung maghatag pansin na pansin, I remember the story nag-share ni Ate Agnes. Katong nag-donate, no? 'Di ba uso kayo na pag every time na may mag-donate, talaga ang pangan, 'di ba? Naka ano jud. 'Di ba? Kahit unsa nakalisod tawag na isulda ba iwan, talaga nakabutang dito ang pangan, 'di ba? Nakatawa ako katong sa wall clock. 'Di ba? Lisod man jud natang tango pero di na magets na dito ang pangan sa sakop. Donated by wall clock. Ang pangan na dito. No? 'Di ba uso 'yan eh? Why? Because we have this innate of kanang 'di ba? Kadumdum mo kani adto sa mga bata pata. So mga gurang nagidetaron or maybe namoy kailan ng mga bata. Every time na naa sila himuon biya kay 'di ba magpapansin sila sa ilang mga ginkanan, 'di ba? Na tanawa. Oh, look, oh. I have a 1-year-old. Joke lang. 1-year-old. Feeling. Okay, so na-experience na ninyo na parang kanang bitong kuan ta og approval nila. No, so ingon dira ayaw dili daw dili maghatag sama sa mga tigpakaron ingnon. Okay, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ayan aron sila daygon sa mga tawo. So unsay ganti nila? Ayun, nadaig sila sa mga tao. Okay, so there's this question. Every time you do a good work, every time na nakakahimuon na maayo, kinsa ang napasidunggan? Who is honored? And this is a question for each and every one na nadiri. Sa ato aning tanan, I'm not exempted to that. Every time na ako himuon, kinsa man ang napasidunggan? Is it God or is it man? Nakoy pakita siya na picture. Okay, I'm not against social media, okay? I have social media.
No, this is my Facebook. I have 1 million followers. Feeling. Di nga umabot ng 5K. But, okay. I'm not against social media, okay? But, every time we post on social media, every time natay buhat or natay i-share sa social media, the question is, kinsa ang napasidunggan? I'm not against social media, ha? Basig may hala si pastor. Bawal na tayo kung mag-post. Continue to post. Okay? Continue to share. Na yung mga post sa Facebook na, yes, ma-encourage ko. But the question kasi na, who is being honored, kinsa ang napasidunggan, this is not for us to judge them, but for us, upon us na nag-post. Sino ba ang nag-glorify? Sino ba ang na-honored? Every time na naatay i-post. That's why we need to think first before we post. Okay? Dili daotan ang mag-Facebook. Dili daotan ang mag-TikTok kung saan mag-Instagram or social media, YouTube. But the question lies to who or kinsa ang napasidunggan ni Ana every time we do the things. Okay? So, kasi minsan, di ba? John 3:16. Anong connection ng John 3:16 sa angay kayo na make-up? Asa ba dito? So, siguro because we are Filipino, we are just being expressive, no? But who is being honored? Okay. Let's continue. Okay, verse 2. Kiniingon din na tigpakaruning nun, in the Greek is as simple as, ang but pasabot, actor. Ayan. Pakota ni mo katapad, actor ka ba? Are you an artist? Artista ka ba? Yan. Hipokrito is a stage player, a role player, an actor. And we know, mga actor is, iyahang rule is president. We know that hindi naman talaga siya president. He just, ginaak lang niya ang pagiging president. Ang kanang word na hipokrito, it's not about, halimbawa, naka-standard, and then hindi mo nasusunod. Dili. Ang hipokrito is ganito, living a double standard. Dili na tungod, dili na buot pasabot na naka-standard na naka-standard na dili pag dili na nimo mahimo, di ba kisa sa inyo ha? Di ba say mga tao sa gawas, biya. And then we know that ayaw nating marinig to sa mga tao na nasa labas. Kana bitang maing na hipokrito. We don't want that. Ay, mo ba na Christian? No, makasalanan man gihapon na. So, we hear judgment from sa alabas, no? But being kanang hypocrite, it's not about you have this standard and you dili nimo mabuhat, but hypocrite is living a double standard. Yung ibig sabihin niyan. An actor living a life that hindi naman talaga siya yun. So parang ganon. So sabi ni Jesus, do not give sa inyong paghatag, ayun yung sunda ang mga sa hypocrite or tigpakaruning nun, diha sa mga sinagoga o diha sa kadalanan, aron sila daygon sa mga tao. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilahang ganti. That word, hypocrites. Okay? Truly, I say to you, they have received their reward. So what's the reward sa mga ingana? Ayan, approval of men. Congratulations, palakpakan. Parang talagang every time na nanaihib, grabe. Woo, amazing. Yeah? Minsan, ang ngayon sa feelings na kanang daygon ta. Galing nga ganyan yung kanta, oh. Galing nga ganyan mag-arrange sa Quranan. Wagi, hibat ba? No, yan. Sometimes we want that, no? But God is, kanang kuanta niya. When we do good works, ang labi sa paghatag. When we give, do not give like the hypocrites. So that's the number one. No? Dili ta maghatag sama sa mga hipokrito. We give just because of the approval of men. Uy, grabe siya mong hatag, oh. Wow, 10,000. Nga, kay, di man kinahanglan ipakuan, so ipa-anonymous lang. Pero, kita ka ng anonymous?
Tanawa bihag agi. Tanawang agi. Ako na. No, gipa-anonymous pa, pero... So, ayan. So, number 2 question. Eto. How to give.